Isaiah chapter 40, verse 25 hanggang 28. Ano po? Sabi diyan, to whom, Isaiah 40, verse 25. To whom then will you compare me, that I should be like him, says the Lord, the Holy One. Lift up your eyes on high and see who created this. He who brings out their host by number, calling them all by name, by the greatness of his might, and because he is strong in power, not one is missing. Why do you say, O Jacob, who speak, O Israel, my way is hidden from the Lord, and my right is disregarded by my God? Have you not known? You have not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. His understanding is unsearchable. Hallelujah. Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Amen. Hallelujah. So, mahalaga po na ito po ay atin pong pag-aralan, yung mga katangian, mayroon ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Hallelujah. So mahalaga din na magkaroon tayo ng kaalaman na patungkol sa atin pong Diyos na sinasamba, no? Kasi nga, mahirap sa panahon, lalo na sabi ko nga na tayo po ay nabubuhay sa huling mga araw, at alam natin sa huling mga panahon ay marami na ang mangangaral at magtuturo ng mga salita ng ating pong Panginoon na magdadala ng pagkalito sa maraming mga mananampalataya at maraming mga tao. Hallelujah. Ngayon, nakikita po natin mga minamahal, si Isaiah ay may mga kapahayagan patungkol sa atin pong Panginoon, patungkol sa Diyos. Una, ang Diyos ng kalangitan, may likha ng langit at lupa, ay Diyos na walang katulad. Amen? Sabi niya, to whom will you compare me? Kanino ba natin may tutulad ang Diyos? So, kaya nga mga tao, mula pa sa panahon ng lumang tipan, mula pa kay Moses, hallelujah, ang mga tao ay gumawa na ng mga ribolto para yun ang kanilang masamba, yun ang kanilang itaas, at yun ang kanilang bigyan ng parangal. Kaya nga, lalo na ang ibang mga lahi ay mayroon pong
iba't ibang Diyos na kinikilala. Diba? Sa ibang mga bansa, ang kinikilala ng Diyos ay si Allah. Kahit sa atin, mayroon din, marami. Ang iba naman ay si Buddha. Ha? Diba si Buddha, yung figurines na malaking tiyan, marami mga anak-anak na nakapalibot sa kanya, di ba? Si Buddha yon. Ano? Buddha. Tingin si Patutoy. Hallelujah. So, yun yung kung tawagin ay mga Buddhist. Kasi sinasama nila si Buddha. Hallelujah. Ang mga Griego naman, maraming Diyos na kinikilala. Hallelujah. So, ngayon, sabi nga, kumbaga pinag-uusapan ng maraming mga Christians. Kasi nga, may mga nagtuturo na sa Bible, si Yahweh at si El Elyon ay magkaiba. Hallelujah. Kasi, makita po natin mga minamahal, totoo po sa panahon po ng mga Israelites, maging sila man ay hirap kung ano ang itatawag sa Diyos. At sila man ay hindi nila alam ang pangalan ng Diyos. Diba? Kahit si Moses, nung siya po'y tawagin ng atin pong Panginoon, hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Hindi niya alam kung paano niya ipakikilala ang nagsugo at tumawag sa kanya sa bayang Israel. Diba? Kaya nagsalita ang Diyos sa kanya at nagpakilala nang sabihin mo ay, ako ay ako nga. I am that I am. Hallelujah. So, yun po yung pangalan na sinabi ng Diyos kay Moses. Na siya'y sinugo ako nga, I am that I am. Hallelujah. So, makita po natin mga minamahal, atin pong tingnan sandali. Ano po? Bago natin tingnan yung katangian ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Kasi nga, yung salitang El Elyon na sinasabi, so yung El, ang ibig sabihin po nun is God. Pag sinabing El Shaddai, ang ibig sabihin yun ay also patient one. Diba? So, El meaning God or mighty one. O dito ka muna, be. Pag-drum ka na, wala pang practice. Doon ka muna. Kaya Ate Faye. So, the mighty one. Hallelujah. Sabi po dito sa Pentecostal theology, this is the very ancient name for God. So, El meaning is God. So, El Elyon. Pag sinabing El Elyon, El meaning God, Elyon, ibig sabihin is the Most High God. Kataas-taasang Diyos. Amen.
Yan pong ibig sabihin ng El Elyon. Hallelujah. Ano po? Ngayon, kaya po natin mga minamahal, ang Genesis chapter 14, verse 22. Okay. Sa English po, tingnan po natin. Ano po? But Abram said to the king of Sodom, I have lifted my hand to the Lord, to the Lord, to the Lord God, Most High, possessor of heaven and earth. Sa Tagalog naman, ngunit sumagot si Abram, sumumpa ako sa harapan ni Yahweh. Hallelujah. Pag sinabing Lord means Jehovah or Yahweh. Okay po. Hallelujah. Yun sabi ni Abraham o ni Abram, sumumpa ko sa harapan ni Yahweh, ang kataas-taasang Diyos. So, yung Lord dyan, sa ibang salin ay Yahweh. So, God Most High, kataas-taasang Diyos. So, kung ating pong titingnan, walang pagkakaiba. Hindi ibang Diyos si Yahweh at si El Elyon. Nandiyan pa kayo? Amin po? So, ang problema, doon sa turo, si Yahweh at si El Elyon ay magkaibang Diyos. At si Yahweh, siya po ay darkness, marahas, malupit. Kaya kung panoorin sa YouTube, magkakaroon ng confusion sa kaisipan ng maraming Kristiyano. Bakit iba? Magugulo ang isip natin. At maaaring isipin natin, pagka tayo nanalangin sa Diyos o kay Yahweh, maaaring magkasala nga tayo. Bakit? Kasi ibang Diyos ang tinatawag natin. Na si Yahweh ay full of darkness. Sabi po doon. Kasi binabanggit nga doon na darating ang araw ni Yahweh na punong-puno ng kadiliman. Hallelujah. Diba? So, ganun po ang interpretation doon. Kaya, pagkakaroon ng pagkalito sa isip at paniniwala ng mga tao. Na si Yahweh pala at si El Elyon ay magkaiba. Pero kung ating pong titinan dito sa Genesis chapter 14, verse 22, iisa lamang ang tinutukoy dito. Hallelujah. Diba? Sabi diyan, ngunit sumagot si Abram, sumumpa ako sa harapan ni Yahweh, ang kataas-taasang Diyos. Kasi, nakita po natin mga minamahal, na yung Lord or Jehovah or El Elyon ay mga pangalan ng atin pong Diyos na sinasamba. Bagamat maraming pangalan binabanggit sa Biblia, pero isa lamang yung Diyos na nagtataglay ng mga pangalang ito. Nandiyan pa kayo? Amen. Kaya nga, mga minamahal, makita po natin, kasi nga, si El Elyon, sabi diyan, the Most High God. Hallelujah.
At yun din sinasabi dito ni Abram, si Yahweh. Kaya nga, nakita po natin mga minamahal sa atin pong panahon, sa atin pong kalagayan. Kaya po natin, sa verse 18, sa context po ng atin po, ng verse 22, and Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. Si Melchizedek, siya po ay saserdote ng kataas-taasang Diyos. Ano po, sabi ng Bible? And he blessed him, and said, blessed be Abram of the Most High God. Yung bendisyon, yung pagpapala na dineclare ni Melchizedek kay Abram, mga minamahal, hallelujah, ay sa pangalan ng kataas-taasang Diyos. Hallelujah. Sabi diyan, the possessor of the heaven and the earth, and blessed by the Most High God, or El Elyon, which hath delivered thine enemies into thy hand. So, kumbaga, yung nagbigay ng tagumpay kay Abram, hallelujah, ay walang iba kundi ang kataas-taasang Diyos na si Yahweh. Nandiyan pa po tayo. Ngayon, po natin yung mga katangian ng Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Hallelujah. Ano po? Ano po yung mga attributes, ganap na katangian ng atin pong Panginoon na sinasabi ni Isaiah? Hallelujah. Sabi ko kanina, ang unang katangian na mayroon ng atin pong Panginoon, ito po, sabi na Isaiah, na ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran ay Diyos na walang katulad. Amen? Wala tayong pwedeng maihambing sa Kanya. No? Kaya nga, ang Diyos na ating sinasamba, sabi ng Bible, God is the Spirit. At ang ating pagsamba sa Panginoon o sa Diyos ay sa Espiritu at sa katotohanan. Sabi po sa John, diba? Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Pag sinabi Espiritu, hindi binubuo ng laman at dugo. Kaya ang pagsamba natin na inuukol sa Kanya ay sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah. So ang Diyos natin ay hindi natin maikukumpara sa mga larawan o sa mga imahin na inukit ng tao. Amin po ba? Hindi pwedeng sabihin natin na ito yung Diyos ko. Diba? Bagamat nung araw na kumbaga, namulat tayo ng ating mga magulang, ang ating mga ninuno, ang kanilang niluluhuran ay mga imahin. Hallelujah. So, at ilalagay doon sa isang sulok, at yun yung sinasamba at kinikilala na Diyos ng ating mga ninuno. Bakit? Hindi naman sila nagbabasa ng Bible. Diba? Hindi nila alam ang katotohanan mula sa salita ng ating pong Panginoon. Yung aming lola noon, meron siyang maliit na aklat, ang tawag niya ay Nubina.
No? Pagdating ng alas 6 ng hapon, tatawagin kami at mananalangin. Iyon ang kanyang binabasa, nobina. Nakalagay po doon, yung mga panalangin na binabanggit niya doon sa harap ng imahin. Kaya nga, ang tanong ni Yahweh, tanong ng Diyos, sa pamagitan ng salita ni Isaiah, tuhong, kanino? No? To whom will you compare me? Mayroon ba? Mayroon bang mukha o larawan na pwede natin ikumpara si Yahweh o ang kataas-taasang Diyos? Hallelujah. Diba? O maging ang atin pong Panginoong Kristo, mayroon bang larawan na pwede nating i-compare sa Kanya? Ay ito ang larawan. Ito yung mukha at imahe ni Jesus Christ. Hallelujah. Na ang katotohanan ay wala. Wala ni isang tao na pwedeng maglarawan o magdrawing ng larawan o mukha ng atin pong Panginoong Kristo at sasabihin, ito yung imahe ni Kristo. Ito yung mukha niya. Ay mabuti no, kung nung unang panahon ay mayroon ng Kodak, ano pa, Fujifilm. Diba? O camera, may Canon para mapicturan. At ito talaga yung larawan ni Kristo para makilala ng mga manampalataya sa huling araw. Ay wala pang Fujifilm noon eh. Ngayon nga, wala na rin yata eh. Wala na. Diba? Parang wala na ako nakikita dati. Na, sa Sablayan, sa Mindoro, mayroon dong developan ng mga picture eh. Fujifilm. Or Kodak. Na, hallelujah. Wala na bankrupt na yon. Kasi nga, lahat ng tao ay mayroon ng gadget. Diba? Mayroon pang gumagamit doon, pero yung mga local na lang, sila nagde-develop. Kasi yung pag-develop ng picture, maalwan na ngayon. Kahit sa bahay mo lang eh, pwede na eh. Diba? Sa cellphone lang. Ngayon, makita po natin, mga minamahal, kanino ba natin maikukumpara si Yahweh o si El Elyon? Hallelujah. Ay sabi ng Bible, ang Diyos na may likha ng langit at lupa ay walang katulad. Amen. Hallelujah. Wala siyang kaparihas sapagat siya ay Diyos na manlilikha, lumikha ng langit at ng lupa. Hallelujah. At ang mga bagay na nakikita natin sa kalawakan. Nandiyan pa kayo? Diba? Kaya nga, mayroon tinatawag na natural theology. Pag-aaral patungkol sa Diyos sa pamagitan ng mga natural na mga bagay na nakikita ng mga tao, kahit taong hindi nakapag-aral, ay ma-recognize niya na may Diyos sa pamagitan ng mga natural na mga bagay na nakikita natin sa kalawakan, sa kalupaan, o sa ilaliman ng lupa. Diba? Hallelujah. Pag pumasok ka ng mga kuweba at makita mo yung kagandahan ng creation ng atin pong Panginoon, ay iisipin mo, may Diyos nga na gumawa ng mga bagay na ito. Amen po. Napanood natin minsan doon sa mga vlogger na pumapasok na mga kuweba sa ilalim ng lupa para lamang alamin kung ano mga nandoon. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal,
Yan po ay tinatawag na natural theology. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Bible sa Psalms chapter 19 verse 1, the heaven declares the glory of God. Amen? Na ang kalangitan mismo ay nagpapahayag ng kapangyarihan, ng karangalan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Bagamat siyempre, ni isa sa atin, wala pang nakapunta sa langit, pero naniniwala tayo na mayroong langit na inihanda ang ating pong Panginoon para sa mga believers, sa mga mananampalataya. Ang time will come, ikaw at ako ay pupunta doon. Amen? Amen. Diba? Yan ang minimiti natin. Yan ang dinidesire natin na pagdating ng araw na kung tayo man ay marapture at datnan tayo ng ating pong Panginoon na buhay at malakas pa, o tayo man ay kunin ng ating Panginoon sa pamagitan ng kamatayan, naniniwala tayo na tayo ay pupunta sa langit. Amen? Kasi kung walang langit, tayong inaasahan, bakit pa tayo maglilingkod? Bakit pa natin ginagawa ang mga bagay na ito? Diba? Hangganan ng lahat sa buhay natin ay kamatayan at pagkatapos ay wala na. Anong silbi ng ating ginagawa? Diba? Walang kwenta mga bagay na ito kung wala tayong inaasahang langit pagdating po ng panahon. Amen po ba? Amen. Kaya nga tayo ay patuloy na naglilingkod sa ating pong Panginoon at gumagawa ng mga bagay na mabuti at namumuhay ng maayos sa harapan ng ating pong Panginoon sapagkat naniniwala tayo, there is heaven. Amen. May langit. Hallelujah. Na ipinangako ang ating pong Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya. Hallelujah. So, naniniwala tayong may langit? Of course, naniniwala tayo may lupa. Sabi ng Bible, na ang ating pong Panginoon ay lilikha ng isang panibagong langit at panibagong lupa. Amen po ba? Hallelujah. Diba? Hindi ba natin ganap na maunawaan at may paliwanag ang misteryo ng mga bagay na ito? Kasi nga, sa Biblia ay nakasulat, hallelujah, na mayroong bagong langit at bagong lupa. At ang ating pong Panginoon ay maghahari sa bagong lupa sa loob po ng 1,000 taon. Sa ibang term po dyan is millennial kingdom or millennial reign of Christ. Kasama ang mga binuhay ng muli ng ating Panginoon, kasama ang mga mananampalatayang binago ng Diyos. Amen? Kaya nga pagkatapos ng lahat ng ito at nag-rapture, maghihintay tayo doon sa tinatawag na millennial kingdom ng ating pong Panginoon. 1,000 taon, maghahari si Kristo kasama ang mga banal. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, ang Diyos natin, Diyos na walang katulad. Purihin po ang ating pong Panginoon. Ano po? Pangalawa, sabi dito, He who brings out the starry host one by one and calls them each by name. Ano po? Because of His great power and mighty strength.
No? Hallelujah. Because of His great power. Naniniwala ba tayo ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan? Hallelujah. Diyos na makapangyarihan. So, ako naniniwala na totoo na ang Diyos na may likha ng langit at ng lupa ay Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. He is great in power. Sabi ng Bible, na and mighty strength. Hallelujah. Purihin po ang atin pong Panginoon. Kaya nga, sabi ng Biblia, walang bagay na hindi kayang gawin ng ating Panginoon. Amen? Amen. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Nagiging mahirap lamang isang bagay sa buhay natin kung wala tayong paniniwala sa Kanya. Kung wala tayong pananampalataya sa Kanya. Diba? Kahit nasabihin natin na dumarating sa atin minsan sa buhay natin ang karamdaman. Pag may sakit tayo, siyempre nanghihina yung physical natin. At malimit, apektado yung espiritu natin. Diba? Ang hirap manalangin. Pag ikaw na mismo yung nandun sa ganong kalagayan, siyempre madali natin sabihin, pag kayo iba, ay kapatid, tiwala lang kay Lord. Diba? Tiwala kay Lord. Kasi, yung maya nga daw, sabi ng Bible yung maya na walang halaga, kung hindi kalooban ng Diyos na mahulog sa lupa, hindi mahuhulog. Diba? Ganon din tayo Kung hindi kalooban ng Panginoon na mamatay ka dahil sa cancer, dahil sa sakit, hindi ka mamamatay. Diba? Pag sinabing cancer, pag halimbawa, nag-diagnose ka, may cancer, ibig sabihin, may tanay na yung buhay mo. Pero kung may pananampalataya ka sa Diyos, hallelujah, na ang Diyos ay makapangyarihan at walang bagay na hindi niya kayang gawin, sabi ng Bible, ito po ay nagiging totoo dahilan sa iyong paniniwala sa Kanya. Amen. Ay yung buhay nga natin ay kayang ibigay ng Diyos Diba? Lahat ng parte ng ating katawan, Diyos ang naglagay niyan. Amen. Siya nagbigay ng buhay sa atin. Wala ka namang ginawa Pero dahilan sa ang Diyos nga ay Diyos na punong-puno ng habag at biyaya, ikaw at ako ay nananatiling buhay at malakas sa araw-araw. Amen. Bakit? Makapangyarihan siya Hallelujah. Say Diyos na punong-puno ng kalakasan. Hallelujah. At nagbibigay ng lakas sa iyo para mabuhay. Alam niyo mga minamahal, totoo sa buhay natin, maging iba't ibang karanasan natin, pero darating sa buhay natin, ng kaaway si Satanas, mga minamahal, ay uudyukan ka na mga negatibong mga bagay para isipin mo, at malagay sa utak natin, hallelujah, ng mga pangako ni Lord ay hindi totoo. Diba?
Si Satanas lagi, araw-araw yan. Yan ilalagay sa utak natin. Na ang mga pangako ng Diyos, lahat ng yan ay kasinungalingan. Pero, pag dumating sa buhay natin, yung pag-iisipan ng mga negatibo, ayun, pagka lagi negatibo ang isip natin, laman ng isip natin, madidepress ka. Mawawalan ka ng pag-asa. Mawawalan ka ng focus sa buhay. Tama ba, Brother Darwin? Focus? Hallelujah. Di ba? Nawawala yung focus mo kay Lord. No? At iisipin mo, ay, no? Walang kwentang buhay, mamamatay na rin ako eh. Di ba? Ano pang saysay ng buhay para mag-isip at magplano ka ng mga bagay na mabuti kung isang araw ay mamamatay ka at babalik ka na sa Kanya, babalik tayo sa Panginoon. Totoo naman, lahat ng bagay sa mundong ito, baliwala yan eh. Di ba? Sabi ni Solomon, vanity, all is vanities. Di ba? Walang kwenta, walang saysay ang lahat ng bagay sa mundo. Na lahat ng pinaghirapan natin ay mauwi sa wala. Na? At pagka tayo namatay, babalik tayong hubad sa atin pong Panginoon. At wala tayong madadala ni ano pa bang mga bagay. So iisipin natin yung mga salita ni Solomon para bagang mawawalan ka na ng plano. Hallelujah. Pero, kapatid mga minamahal, tandaan natin, na lagi na ang atin pong Panginoon, mayroon siyang mabuting layunin sa puso sa atin at ang mabuting purpose ni Lord ay hindi lang para sa iyo, kundi para sa mga anak mo, sa pamilya mo, at sa mga taong malapit sa iyo. Amin po ba? Hallelujah. Kaya nga, ang mga katangiang ito na sinasabi ni Isaiah ng Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Hallelujah. Si Yahweh man o si El Elyon, mga minamahal, ako'y naniniwala, isa lang ang Diyos na ating sinasamba at tinatawagan. Siya yung Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Kaya lang ang mahirap, kasi nga sa panahon natin ngayon, yung sobrang kaalaman at katalinuhan ng tao. Ba? Hallelujah! Pero siyempre tayo, wala tayong ibang batayan. Tama po. Yung sinasabi po ng maraming mga ngaral, mga pastor, na pagka dumating sa punto na may kalituhan dahil sa ating mga napapanood at naririnig ng mga turo. Kasi bawat mga nagbabasa ng Bible, pastor man o membro, may kanya-kanyang interpretasyon yan. Pero anumang interpretasyon ng mga sa salita ng ating Panginoon, or either ito po ay prophecy o kapahayagan mula sa Diyos. Hallelujah. Ang final judgment po dyan ay salita ng Diyos. Diba? Kung wala sa Biblia, lihis po yun sa salita ng ating Panginoon. Amen? Kasi nga, naniniwala tayo bilang mga believers, ang salita ng Diyos o ang Biblia, sinala yan sa loob ng matagal na panahon. Kung mayroon mang mali at mayroon mang kulang sa Biblia o mayroon mang naidagdag, kapatid, mga minamahal,
kung ano yung nilalaman at damdamin ng ating puso bilang tao na nilikha ng Diyos na kalarawan at kawangis niya. Kapatid, mga minamahal, dapat maramdaman mo yan kung ang ginagawa mo at paniwala mo ay hindi na sa Diyos. Bakit? Tayo bilang tao, tandaan natin, we are the masterpiece of our God. Amen. Nilikha tayong kalarawan ng Diyos. No? At tayo bilang tao, nararamdaman natin sa puso natin kung ang bagay na ginagawa natin ay kalooban pa ng Diyos. Amen po ba? Bakit? Special ka kay Lord. Tao tayo eh. Kawangis tayo ng Diyos eh. Amen. So mararamdaman natin sa buhay natin, no? Kung ang ginagawa natin ay para sa Diyos. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Glory, glory to God. Kaya nga, wala tayong may kumpara. Walang katulad ng Diyos sa Diyos na makapangyarihan. Ano pa? Hallelujah! Sabi diyan, the Lord is the everlasting God. No? Walang hanggang Diyos. Hallelujah. Sabi dito, the Creator of the ends of the earth. Hallelujah. At ang napaganda na sinabi na Isaiah na katangian ng ating Panginoon, He will not grow tired and weary. Amen. Hallelujah. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, hindi siya napapagod. Hindi siya nang lulupaypay. Hindi siya nang hihina. Amen. He is the everlasting God. Lumipas man, magbago man ang panahon, ang Diyos nating pinaglilingkuran, hindi siya nagbabago. Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen? Hallelujah. Kapatid, no? Yan po ang sabi ng Bible. Kaya nga, ang mga bagay na ito na sinabi ni Isaiah ay makatotohanan na atin pong paniwalaan na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay iisang Diyos na makapangyarihan. Wala siyang katulad. Siya'y walang hanggang Diyos. Hindi siya napapagod at nangihina. Amen? Kaya nga, sabi po sa sunod na mga talata sa Biblia, sa aklat po na Isaiah, ang context po nito, sabi niya, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Amen? Amen. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Bakit? Si Lord ang nagbibigay ng lakas. Hindi siya napapagod. Hindi siya nangihina. Amen. Kung tayo man na tao, no? Even youth, sabi niyang Bible, ay nangihina, napapagod, nanlulupaypay. Sabi ng Biblia. Pero lahat na nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong lakas at sigla. Palapakan po natin ang atin pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon po, umaga tayo po pansamantala magtatapos. No? So, dalinggo, tutuloy po natin ang ating pong pag-aaral tungkol sa mga bagay na ito. Tayo po ay
umawit ng isang papuring awit sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Ito ang isang awit, Holy, Holy. Glory to God. Sabi po dyan, the whole earth is filled with your glory. All the nations rise to give honor and praise to your name. Awitin po natin ang awit dito. Papuri kay Yahweh, papuri sa ating Diyos. Holy are you, Lord. Manong itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Filled with your glory, Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens all the heavens shout your praise. beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you. Our King. Holy, holy are you, Lord. The All earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face, hallelujah, shine on us, and the world will know. All the heavens shout your praise. Before is our God, the universe
magamit namin, Panginoon, sa pagtuturo, pagtutuwid, hallelujah, at pagsansala sa mga may gawain. Lord, salamat. Patuloy, Panginoon, na ikaw ay nagpapahayag sa iyong mga every time, Panginoon, na kami po ay dalangin, tumawag sa inyo. Lord, ang batayan lamang namin ay ang iyong mga salita. Nawa, Panginoon, hindi kami magkasala. Every time na aming pag-itin ang iyong pangalan, Lord, sa paraang may kabuluhan, Panginoon, ikaw ang nakaparating. Salamat na tulad Diyos. Pray, O God. Lalo na sa mga panahon ito ng ilang naman. Hallelujah. Patuloy, Panginoon, na kami po ay mapagkakamit. Salisigin po namin ang iyong mga katotohanan at pamahayagan sa iyong mga salita. Upang hindi kami, Panginoon, maligaw. Hindi kami, Panginoon, hallelujah, Lord, makagawa ng mga bagay na hindi po katis-nais sa inyo. Kaya nga po, Panginoon, salamat. Pagpalain mo ang iyong salita, O God. Totoo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na walang katulad. Ikaw ang Diyos na mga pangyarihan. Hallelujah. Diyos na hindi nagpapagal, hindi nagsasawa, hindi napapagod, hindi naghihina. Lord, sa panahon ng aming mga kahinaan bilang tao, Lord, makakasumpong kami ng lakas sa inyo. Hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, sa aming patuloy na paghihintay sa iyong muling pagbabalik ayon sa iyong pangako. Lord, kailangan namin ang lakas. Kailangan namin, Panginoon, ang kapangyarihan upang pagtagumpayan ang lahat ng aming pong pagdaanan sa buhay na ito bilang iyong pangalan. Kaya nga po, Panginoon, salamat sa inspirasyon ng iyong banal na Espiritu. Mabuhay kami, Panginoon, ng tamang. Mabuhay kami na may katuwiran. And Lord, umaasa po kami sa araw-araw na bilang Diyos ng aming buhay. Ikaw lamang ang Diyos na magiging kasama namin. Ang iyong mga salita't pangako ay amin po mapanghawakan, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo ng ilang Diyos ay magpatiran ngayong umaga. Ang salita mo